Good morning, good morning, good morning. It's Monday morning po once again at salamat sa Panginoon. Muli meron tayong mabuting pagkakataon, may buhay at may lakas tayo. Welcome po sa ating program. Live tayong napapanood ngayon dito po sa ating mga social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Dahil Monday po ngayon, tayo naman ay makikibahagi dito po sa ating programang Good Morning Kuya. At ito po ang ating segment na Rise and Shine. Samahan po ninyo kami. Start your day right. Start your week right. Umpisahan po natin sa isang taimtim na panalangin at pagtatagubilin upang tayo po ay humingi ng gabay sa ating mga paggawa. Sa lahat ng ating mga kababayan, saan man panig po ng daigdig kayo naroroon, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami ng isang good morning. It's time to rise and shine. At ngayong araw po ay makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Baras Rizal Chapter para tayo po ay tulong-tulong pa rin na umabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Regardless ng kanilang religious affiliation, political affiliation, ano man ang wika, lahi, kulay, tayo po naman sa tulong at awa ng Panginoon ay sama-sama namang aabot sa ating mga kapwa-tao. Naroon po ang ating representative mula po sa Baras Rizal, si Brother Armin Voluntad. Brother Armin, magandang umaga po sa inyo. Rise and shine. Rise and shine, Kuya! Papasalamat po tayo sa Diyos sa mabuting pagkakataon na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kasama po natin, Kuya, ang representative ng MCGI Baras Chapter para bisitahin po ang mga kapwa-tao natin dito sa BJMP Baras. Back to you po, Kuya. Maraming salamat po, Brother Armin Voluntad, at sa lahat ng atin pong mga kapatid dyan sa Baras Rizal. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa. Salamat sa inyo pong pakikipagtulungan upang atin po namang maabot ang ating mga kapwa-tao. Keep on shining and keep on caring. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon at dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Mamaya po ay babalikan naman namin kayo para alamin sino sa ating mga kababayan ang atin naman pong muling sama-samang aabutin para matulungan sa kanilang mga pangangailangan. Samantala, tayo muna po ay tumunghay dito sa isang healthy pagkain, lalo na doon sa mga umiiwas sa mga mamantika. Yung sinasabi nilang maalat, matamis, mamantika. Kaya pagka daw yan masama yan sa kalusugan, yung mga sobrang maalat, sobrang matamis, lalo na po yung mga mamamantika. At doon sa mga umiiwas sa mga ganito, lalo na yung mga talagang mataas ang kolesterol, yung mga ayaw na ng mamantikang pagkain, ito naman po ang isang paraan ng pagluluto na ang gagawin lang ninyo ay i-steam lang ninyo. Itong steamed fish. Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Tito Buboy, ano po ba ang lulutuin natin ngayon? Kasi gutom na rin ako eh. Tama-tama. Ang lulutuin natin ngayon ay mabilis lang. Ano po ba yun? Sana healthy kasi healthy living na ako ngayon eh. Huwag kang mag-alala. Bukod sa mabilis lang ito lutuin, healthy pa ito at masarap. Uy, interesting yan. Ano po ba yan, Tito Buboy? Ito ang steamed fish. Steamed fish? Ibig sabihin, steam yan. Paano kung walang steamer? Malalaman natin yan mamaya. Kaya, tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: 2 pieces pampano fish, 2 teaspoons salt, 1 whole lemon, 2 teaspoon ground black pepper, 10 grams MSG, 1/4 cup grated ginger, 1 medium-sized ginger, julienne cut, 1 piece medium carrots, julienne cut, 2 pieces red bell pepper, julienne cut,
1/4 cup onion leaves julienne cut, and 1/4 cup butter. Hiwaan sa gilid at gitna each side ang mga nalinisan na nating mga isda. Pigaan ng lemon ang isda. Sa isang mixing bowl ay paghaluin ang salt, ground black pepper at MSG. Saka i-rub lang ito ng mabuti sa ating mga isda. Idagdag naman ang grated ginger sa isda at dahan-dahan lang na ipahid ito sa buong isda each side. Saka ilagay sa plate. Ilagay sa steamer at takpan lang ito at steam for 15 minutes over medium heat. After 15 minutes ay buksan ito at ilagay ang carrots, red bell pepper, ginger, onion leaves, at butter. Takpan at steam pa for 3 minutes more. Ayan, luto na ang ating steam fish. Diba? Mabilis na at healthy pa. Buti na lang, Tito Buboy, no? Pinahiram tayo ng steamer. Kasi mabait kang asawa, kaya pinahiram tayo ng asawa mo. Hi, Daisy. Pero Tito Buboy, paano kung walang steamer? Kung walang steamer, ganito ang gagawin natin mga kasambahay. Kumuha ng isang kawaling malalim, saka ilagay ang patungan. Maglagay ng tubig at ilagay ang pinggan na may isda at takpan. Ah, ganun pala yun, Tito Buboy, no? Kaya tara, kain na tayo! Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang sarap! Tunay! Alam ba nyo, meron pong mga hayop na umiiyak kagaya ng tao. Bakit kaya sila umiiyak? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Kadalasang nababanggit ang katagang crocodile tears na karaniwang inilalarawan sa taong may insincere sympathy. Ngunit, umiiyak nga ba ang mga buwaya o ang mga hayop? At kagaya nga ba ito ng pag-iyak ng tao? Suriin natin. Inakala ng unang mga dalubhasa na ang mga unggoy at mga elepante ay tumatangis. Ang mga pet owners din ay naniniwalang lumuluha ang kanilang mga puppies habang inihihiwalay ito sa kanilang ina. Ang desperadong pagsigaw ng tumatakbong usa habang hinahabol ng mga cheetah ay iyak din daw ayon sa mga animal researchers. Ngunit itong lahat ay mga anecdotal lamang na mga patunay. Ayon sa mga modernong siyentipiko, ang tanging living creature na umiiyak na may pagluha dahil sa tindi ng emosyon ay tayong mga tao. Kung ipinapakahulugan natin na ang pag-iyak ay isang paraan ng paghahayag ng emosyon gaya ng kalungkutan o kasiyahan, ang sagot ay oo. Umiiyak din ang mga hayop dahil may emosyon din ang mga ito ayon sa mga animal behaviorist at animal neurologist. Sa pag-aaral nila sa brainwaves ng tao at hayop, results suggest that animals also feel fear, anger, and joy. Ngunit hindi maaaring sabihin na ang pagluha ay ang paraan nila ng pagpapakita ng kanilang emosyon o iyak. Nakakaluha din naman ang mga hayop, ngunit ito ay para lamang i-lubricate ang kanilang mga mata. Ayon kay Brian Amaral, senior curator of the Smithsonian's National Zoo, animals emit moisture from their eyes.
Both humans and most land mammals need tears to keep their eyes healthy. Pinapanatili nitong moist at more importantly, clean ang mga mata. Kaya technically, umiiyak nga ang mga hayop. Pero hindi ito kagaya ng pag-iyak ng mga tao. Ang pagluha ng mga hayop ay dala ng kanilang pangangailangang linisin ang kanilang mga mata. It is a biological and physiological need. Ang mga kaalamang ito ay nagpapatunay na sa kabila ng maraming pagkakapareho ng attributes ng tao at hayop, may mga maliliit na detalye pa ring nagkakaiba sila. Ang pag-iyak na gaya ng pag-iyak nating mga tao ay isang katangian na unique sa atin. A feature of creation that sets humans apart from all the other creatures. A manifestation of the magnificent diversities of His wonders of creation. Alam nyo, pagka kayo nagbubuklat ng mga classified ads, yung mga naghahanap ng trabaho, minsan pagka tinignan mo yung mga requirements, mga nakikita natin dyan yung salitang with experience. Yan. Hinahanap ng mga employer na mga applicants nila. Pero bakit nga ba mahalaga ang experience o karanasan natin sa isang bagay? Panoorin po ninyo sa ating Now You Know. Madalas nating naririnig na experience is the best teacher. Pero bakit nga ba importante ang experience? Isa sa dahilan kung bakit mahalaga ang experience ay ang pagkatuto mula rito. May tinatawag na experiential learning. Ito ay ang pagkatuto sa pamamagitan ng pagsasanay na gawin ang isang bagay. Ang pinakamahusay na paraan upang matutunan ng isang bagay ay maranasan ito. At ang karanasang ito ang nakatutulong upang mas matandaan ang mga detalye o impormasyon sa isang pangyayari. Bukod dito, nakatutulong ang mga karanasan sa buhay na matukoy kung ano ang kakayahan ng isang tao at kung papaano ito mapalalago. Sa pamamagitan ng karanasan, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating kakayahan. At habang nagkakaroon tayo ng karanasan sa iba't ibang sitwasyon, nakatatanggap tayo ng feedback mula sa ibang tao. At nakatutulong ito upang ating matukoy kung saan tayo mahusay na nakagagawa at alin pa ang mga dapat nating pagsanayan. Nakatutulong din ang experiences na mapataas ang self-esteem o pagpapahalaga sa sarili. Dahil kung ating nakikita na ang mga bagay na ating pinagsasanayang gawin ay nagbubunga, nagbibigay ito ng kumpiyansa na mas lalo pa nating pagbutihin at sanayin ang ating kakayahan. Dagdag pa rito, ang experiences ay nakatutulong ma-develop ang critical thinking. Dahil sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan ay nahahasa ang pag-iisip na gumawa ng isang matalinong pagdedesisyon. Ito ay ilan lamang sa importansya ng experiences. Marami pa tayong mararanasan sa buhay, pero huwag kalimutan na palaging magtagubilin sa Diyos na maawain. Now you know! Isang bagay po na mahalaga din naman sa atin, na mataglay natin, parang bahagi ng ating pag-uugali, yung tayo ay maging matyaga. Pero alam nyo, talagang kailangan para ka maging matyaga, magtsatsaga ka talaga. Meron ka mga dapat na magawa. Narito po ang ilan sa mga tips para tayo po ay matuto ng pagtityaga. Panoorin niyo po sa ating You Can Do It. Alam niyo ba ang kasabihang kung walang tiyaga ay walang nilaga? Ito ay maihahalin tulad natin sa ating mga ginagawa na kung wala tayong tiyaga ay walang magandang kalalabasan. Lalo na sa panahon ngayon na maraming nagiging distraction sa atin upang matapos ang mga dapat natin magawa, kagaya ng social media, online games, and other entertainments.
Kaya ito ang ilang mga tips para tayo ay maging diligent o matyagain. Rise up early. Ang pagbangon ng maaga ay nakakatulong upang makagawa ng marami at matapos ang mga tasks na dapat mong magawa. Practice patience. Diligence often requires time and persistence. Huwag magmadali para maging consistent sa iyong ginagawa. Avoid multitasking. Mag-concentrate sa paggawa sa isang trabaho muna bago gumawa ng panibago para hindi ma-burned out sa iyong mga ginagawa. Stay motivated. Maging motivated o inspired sa iyong ginagawa. Isiping palagi bakit mo ito ginagawa at anong benepisyo ang makukuha mo dito. Stay organized. Mag-ayos o maglinis ng iyong workspace. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga distractions. Marahil marami sa atin ang gumagamit ng social media or other entertainments para magkaroon ng relaxation at hindi ma-burned out sa ating trabaho o sa iba pa nating ginagawa. Pero tandaan natin, maging self-aware tayo kung labis na ang pagkahumaling natin sa mga ito at nakakalimutan na natin ang mga priorities na dapat nating gawin. You can do it! Balikan na po natin sa pagkakataong ito ang ilan sa ating mga kapatid dyan po sa dako ng Baras Rizal at atin na pong aalamin sino naman sa ating mga kababayan ang ating sama-samang aabutin. Kasama po ang members ng Church of God International o ang MCGI. Naroon po ang ating representative si Brother Jolitz Matangat. Brother Jolitz, magandang umaga. Good morning sa inyo once again dyan sa Baras Rizal. Rise and shine, Brother Jolitz. Rise and shine, kuya. Nandito po tayo ngayon sa Bureau of Jail and Management Penology Baras. Ang BJMP Baras, kuya, ay mayroon 198 na persons deprived of liberty of PDL. Isa sa kanilang pinagkakabalan at upang makatulong pa din sa kanilang mga pamilya na kahit sila ay nasa piitan, ay paggawa ng mga basahan at mga relo. Ang ilan naman, kuya, kanilang iniipon ang pera upang sa kanilang paglaya, kuya, ay mayroon din silang magamit. At kuya, isa nga sa mga kahilingan ng ating mga BJMP officer sa MCG ay magkaroon ng karagdagang hygiene kit para sa ating mga PDL. At hindi lang po yun, kuya, mayroon pa din pong ipagkakaloob na groceries pack at masarap na almusal para po sa kanila. At ngayon, kuya, makakapanayan po natin ang isa sa mga BJMP officers po natin, si Deputy Sir Valentin Pineda. Magandang umaga po, Sir Valentin. Magandang umaga po. Sir, kamusta po ang ating mga PDL po dito sa BJMP Baras? Okay naman po sila. Sa katunayan po, sa ngayon ay meron po tayong mga ilang mga activities para po sila po ay malibang, mawala po ang kanilang pagkaburyong sa buhay at para bang oras nila ay ma-devote po sa mga kapakimpakinabang na gawain kaysa naman sa nakamukmuk lang po sila maghapon. Sir Pineda, ano po yung masasabi niyo po sa mga ibinigay po ng MCGI sa BJMP Baras? Malaki pong pasasalamat ang aming gustong iparating sa inyo at sa katunayan po, ito ay malaking tulong po sa amin sa BJMP para po sa aming mga kasalukuyang mga PDL kasi sa katotohanan lang po ay kulang po talaga sila sa mga hygiene kits at halos 30 to 40% po sa kanila ay wala pong dalang. Sa ngalan po ng aming mahal na J. Warden, pinaparating po namin ang malaking pasasalamat sa MCGI para po sa tulong na aming natanggap sa ngayong araw para sa aming mga PDL. Salamat sa Diyos, kuya, sa isang mabuting pagkakataon na ibinigay po sa atin na makagawa ng mabuti sa lahat. Kuya, bago po kami magpaalam, nais po naming bumati ng mga kapatid natin sa MCGI Baras Chapter ng MCGI Cares, MCGI Shine. To God be the glory! Back to you, kuya! Maraming salamat once again, Brother Jolitz Matangat, dyan sa Baras Rizal at sa lahat po ng ating mga kapatid na nariyan ngayon. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa, sa inyong participation.
God bless you all. Dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat sa inyo diyan sa Baras, Rizal. Patnubayan nawa kayong palagi ng Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa pagtutulong-tulong na maging maliit na kasangkapang makaabot sa ating mga kapwa-tao ang kabutihan ng Panginoon. Tungayan naman natin ngayon ang kwento ng isang kabataan na nagsikap bilang isang working student at ngayon ay isa ng licensed teacher. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Kay Orongan, 27 years old. Nakatira po sa Dasmariñas City, Cavite. 5 kaming magkakapatid. Ako yung middle child. Masaya naman kami magkakasama. Si Papa, good provider naman siya sa family. Mapagmahal sa amin. Lahat ng kailangan na bibigay naman. Lagi naming bonding kapag kasama si Papa. Umaawit, ganon. Tapos sumasaya, yun yung lagi na yung bonding, naglalaro yan. Mula elementary hanggang high school, lahat ng school projects ko, lahat ng activities ko, si Papa yung kasama ko palagi sa school. Kapag recognition, graduation, aakyat sa stage, si Papa lagi kong kasama. Nung time na yun, galing ako sa school, pag uwi ko, sabi ng kapatid ko, nagsusuka si Papa ng dugo. Tapos hindi ko alam yung gagawin. Tapos si Papa, sabi niya lang sa akin, bahala na. Wala na. Hindi na namin nadala sa hospital. Tapos hindi ko alam yung process, hindi ko alam sinong lalapitan ko. Ang tagal mag-sink in na pinagpahinga na si Papa hanggang college. Kasi hindi ako yung nag-open up sa iba. Kay Papa lang ako nasanay na kay Papa ako lagi nag-open up, nag-share lahat. Sobrang kawata-kawata kami. Ang hirap mag-reach out. Hindi ko alam kanina lalapit. Patapos na yung 3rd year high school ko, hindi ko gustong huminto. Kasi nasa honor list ako. Ayoko mapabayaan kasi pinangahawakan ko yung sabi ni Papa na kailangan mo magtapos. Doon ang ginawa ko, hindi ako marunong maglaba, magluto. Ang ginawa ko, doon sa teacher ko, tumanggap ako ng labahan ng teacher ko, ng advisor ko. Taga-check ng mga papel niya, taga-records. Yun ang ginawa ko, sideline. Tapos hanggang sa lumipat kami dito sa Caloocan. Nung paglipat namin, doon inisip ko na kahit sa maliit na paraan, makatuwang ako. Tinuloy ko lang yung paglalabada. Nangangapa ako kasi bago. Sinasabi mo si Ante Pano, tumanggap ng sideline. Bukod sa paglalabada, tutorial session. Kasi doon mas gamay ko yung pagtuturo sa primary, sa mga bata. Gusto kong hirap sa pagbabasa, ganun tinutulungan ko. Ang unang tanggap ko ng 20 pesos. So yung 20 pesos na yun, kahit isang sardinas lang, okay na kami. May pang ulam sa tanghalian. Saturday lang siya pwede, tas Sunday, tumutuwang ako sa gawaing bahay. Bukod doon, pagka-graduate ko ng high school, kailangan kong pumasok sa pagiging kasambahay. Kahit hindi ko kaya yung pagiging kasambahay, pinasok ko. Uminto ako ng 1 taon. Hindi ko nakayanan. Bumigay yung katawan ko as in nagkasakit ako. Hindi ko kinaya. Nag-apply ako as a student assistant sa school. Tapos nag-apply ako ng mga scholarship sa ibang organizations. College na ako ng time na yon. Monday to Saturday, kailangan kong dumuty as a student assistant sa school, inventory, tapos mga reporting sa TESDA.
Ako yung may hawak sa paperworks. Kaya Sunday, doon lang ako. Umaga, kailangan ko maglabada. Tapos pagdating sa hapon, kailangan kung pwede magbantay ng bata. Yun ang ginagawa ko para may panggastos ako sa isang linggo. Yun lang yung ginagawa ko. Pag hanggang sa nakatapos ako, hanggang sa dumating na OJT, kailangan ko ng mas malaking pera. Hindi kaya yung sideline, 500. Yun, ang ginawa ko, nung time na yun, nag-risk ulit ako, nangutang ako. Yung 1,000 na yun, inutang ko sa kakilala ni ante. Tapos sabi ko, pagka-graduate ko, makakahanap agad ako ng trabaho, tapos babayaran ko. Sa awat tulong naman, salamat sa Diyos, nung pag-apply ko sa isang school na yun, ang bungad sa akin, willing ka bang magturo ng senior high? Tapos sabi ko, opo. Tapos yun ang binigay na teaching load agad sa akin. Thankful and napaka-grateful sa awat tulong ng Diyos. Kasi kung hindi siguro ako nagkaroon ng lakas ng loob din, siguro yung mga depression, anxiety, hindi ko nakayanan yun. Naging motivation siya as para maging emotionally, physically, mentally maging strong sa awat tulong ng Diyos. Yung pamilya namin, sa awat tulong ng Diyos, sa sobrang dami namin pinagdaanan, buo ulit kami. Sa ngayon po, sa awat tulong ng Diyos, isa na po akong licensed professional teacher. Nagtuturo po sa isang international school. Ayun po, awat tulong po nakakapagpatuloy at nakakapagbigay suporta. Hindi lang po sa pamilya ko, pati na rin po sa ibang tao. Sa mga may pinagdadaanan po, sa mga problemang kinakaharap sa buhay, itinitest lang yung sarili mo kung hanggat kaya mong bumangon, babangon ka sa awat tulong ng Diyos, hindi ka naman pababayaan. Kailangan mo lang panghawakan yung pananampalataya mo sa Diyos. Huwag po tayong susuko sa buhay, laban lang. At sa atin naman pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan para malaman naman ang kanilang pananaw sa isang issue. Ito po ang issue natin ngayon. Anong klaseng magulang ka sa tingin mo? O magiging anong klase ka bang magulang pagka ikaw na ang nagkaroon ng sarili mong pamilya? Yan. Pakinggan po natin ang sagot ng ating mga kababayan. At tignan natin kung ano bang mga katwiran naman po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Kung sakaling maging magulang man ako palang araw, siguro magiging mabait na ina ako para sa mga anak ko. Kasi po, ganun po yung magulang, yung nanay ko po sa amin. Sobrang bait niya po kahit na sobrang pasaway po kami. Siguro, magiging isang magulang na nagpapahalaga when it comes po sa edukasyon. Edukasyon po kasi, mula bata po ako, mga magulang ko po, palagi po nilang sinasabi na edukasyon po yung susi sa kahirapan po, susi po sa lahat ng bagay. Kasi ito po yung pinaka-importante po sa lahat. Sa bata pa lang po, hanggang sa bata pa lang po siya, kailangan po talaga natin turuan po ng maging responsableng tao po yung isang bata. And someday po, if magiging parents po ako, I would be responsible po and supportive mother po. Ganun po. Pero for me, kung magiging mother po ako future, doon po tayo sa mas gugustuhin ng bata kaysa po sa the way na ayaw natin kasi magre-rebelde. Doon po nag-start yung rebelde. Then, ako ano man yung gusto nila, in a good way, I would be there po. Kasi hindi naman po tayo pwede na humarang lang po porket tayo po yung bumuo sa kanya. Kasi na parents po tayo, which is magiging supportive lang po tayo, hindi natin sila pagbabawalan sa gusto nila. Pero nandun po tayo sa
good, gagabayan naman natin sila kung hindi man sila nasa tamang way. Ganun lang po. Kasi ako po yung type na parang gusto ko po yung magiging anak ko is hindi ako mahigpit sa kanya. Pero yung hindi naman sa totally hindi mahigpit pero may paggabay po sa kanya. Yung parang pwede ko po siyang hayaang lumabas-labas lang. Ganun po. Kung gusto niya pupunta ng mall, sige po, papayagan ko po. Pero syempre, meron po tayong mga restrictions din po na pag sa ganun po. No? Sa akin po kasi before, hindi po ako yung open sa magulang. Siguro para sa akin, yung po yung need mabago. Kailangan maging, mas magkaroon ng interaction yung parent and yung child. Para syempre din maging open if may problema man, yung anak nila. Yan. Siguro po yung pagiging maintindihin po nila, yung mag-open na po yung bata, hindi po agad iinit yung ulo. Parang iintindihin muna nila yung situation ng mga anak nila bago sila gumawa ng hakbang or magsabi ng kung ano mang bagay sa anak nila. Kung magiging parents po ako someday, siguro po ako yung tipong parents na strict. Kasi pinalaki po ako ng parents ko na strict. Tapos nang dahil po doon, naging matino ako. Hindi po ako yung katulad ng ibang bata na sutil, sumusuway sa magulang. Hindi ko po kasi masasabi kung mahalaga po yun kasi may mga times po kasi na kailangan natin ng limit. Kasi po nang dahil din po sa pagiging overprotective, mas malala pa po yung magiging anak ko. Para maging mas maganda po yung relasyon namin sa bahay at kung sakali may problema siya, pwede niyang i-open up sa akin, hindi siya may ilang. Most of the time ngayon kasi yung mga iba kasing kabataan kaya napapadala sa paglabas kasi wala silang nakakasama sa bahay or wala silang napagsasabihan. Positive parenting. Ito ay nakasentro sa pagpaparamdam sa anak ng pagmamahal at pagpapalaki sa bata sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang loob at pagtuturo. Natuklasan na ang mga batang pinalaki sa pamamagitan ng positive parenting ay mas maayos ang mental health at mabuti ang pakikitungo sa ibang tao sa kanilang pagtanda. Pero ayon sa Biblia, papaano kaya maging mabuting magulang? Yung mga mapagpayapa, ibibilang yun ng mga anak ng Diyos. Halimbawa, may nag-aaway, payapain mo. Ang ibig sabihin ng mapagpayapa, sabi nga sa English, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Mapalad ang mga mapagpayapa, tatawagin silang anak ng Diyos. Pag may nag-aaway, anuhin mo, payapain mo. Yung isang magulang dumating yung anak niya umiiyak. Bakit ka umiiyak? Sinuntok ako nung kaibigan ko, nung kalaro ko Halika, suntukin mo rin Yung anak niya, tinuturuan ng basag ulo. Kung ikaw ay mabuting magulang, baka may kasalanan ka, anak. Inagaw ko lang naman yung laruan niya Kailangan pala talaga kang kagalitan kayo. Huwag kang mang-aagaw ng laruan. Halika, makipag-ayos ka dun sa kalaro mo. Dapat mapagpayapa ka. Unang-una mong turuan yung anak mo. Merong magulang, makaanak. Kahit mali yung anak niya, yung kapwa niya pa rin ang mali. Hindi ganon. Dapat lalagay tayo talaga lagi sa hustisya, sa katarungan. Kahit anak mo, pag mali, tuturuan mo siya ng tama. Papayapain mo, kasi kalalakihan ng anak mo yung mabuting bagay na yon. At magiging anak siya ng Diyos. At sa atin pong patuloy na layunin namang makahikayat sa ating mga kapwa-tao na gumawa ng mabuti sa lahat. Kung meron tayong mabuting pagkakataon, kagaya po ng lagi nating pinapaalaala, yung sinasabi sa 3:27 ng Kawikaan na huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Atin pong maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapadama ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao ng walang pagtatangi. Muli po, nagsagawa tayo ng isang social experiment. Panoorin po ninyo.
Bili ng banana cube. Magkano po? Hindi makabili. Kaya lang, 3 peso na lang itong pera. Ay, okay lang. Asan ba dito? Ito po ba? Isa lang po. Ay, okay lang. Sige, isa kayo. Sige na. Sige na tayo, wag na. Salamat. Naawa ko, tapos pinaupo ko lang sila, tapos pinakain ko sila kasi kawawa sila eh. Hard to get kasi yung di ba, pera? Naawa ko. Tapos, ang sakit sa dibdib, tapos like, hindi sila pinapansin. Salamat talaga. Tinuturuan ako na tumulong ako sa mga ganyan, tapos hindi ako maging selfish. Ma'am, pwede makabili ng tinapay? Kasi 3 peso lang tong pera ko. Para lang sa apo ko, ma'am. Galing pa kasi kaming San Vicente. Okay lang po, ma'am. Ngayon naman siya nga pwedeng pabili ng isang tinapay lang para daw sa iyang apo. Tapos 3 peso na daw ito yung kwarta. Nagigana ko siya upat kain sa mada. Wala na ko gidawat ang itong 3. Dili na nakahulaton nga siya pa mangayo kay siyempre maulaw. Para na ako maulaw ko mangayo, bisag kapangayoon ko maulaw ko mangayo. Ako na lang mismo muhatag, ako na lang mo sabot ba. So, uso na mo pud ang scam karon pero dili na bali-balihon gani basta na yung mangayo na yung nang tabangan siya. Guys, kung magtabang gani ta, why duha-duha kay wa joy duha-duha pud ang ikabaylo sa imo nga pagkamaay. Blessing gani sa God. Ma'am, pwede makabili ng tinapay? Magkano po ito, ma'am? Bye. Ma'am, 3 peso lang yung pera. Ako na magbayad. Nasasakta, naawa, yun. Kahapon din, may ganyan din kahapon. Binigyan ko din, ako yung nagbayad. Sariling pera ko, kumukuha ko, tapos binabayad ko. Pag alis nila, binabayaran ko agad, ganun. Sabi niya, 3 peso lang daw yung pera niya. Sabi ko, okay lang, ako na magbayad. Bakit ay smoking daw, ay tubig? Ay tubig niya ba? Palit. Okay lang sa akin kasi mahirap din ako. Pag alis na nila tapos nagsabi ko sa sarili ko na sana i-guide sila, ganyan lang. Tulungan sila kasi lahat naman ng tao nahihirapan pero mas may nahihirapan pa sa atin yun. Dapat tulungan kung anong meron sa atin, mag-share tayo kahit konti lang, ganun. Napapasalamat ako kahit ganito lang ako, ganito yung trabaho ko, ganyan. Healthy, tapos nakakatulong ako, ganyan. Oo nga, hindi naman kawalan sa atin kung tutulong tayo. Basta meron sa atin, share lang, ganyan lang. Ito na ko, ano ba?
Ilsa na ako. Kaya lang, Sige, sikuha lang. Kasi sabi nung ni Kuya, nagugutom daw sila, wala daw silang pera, 3 piso. Binigyan ko na. Tapos yun, naawa naman ako. Siyempre tayo, tao lang naman tayo. Yung ibang tao pinagdudahan, baka scam yung ganun. Hindi naman, hindi importante kung scam siya o ano. Basta at least nakatulong ako. Kahit papano, kahit konti, nakapagbigay ako ng tulong. Magbigay ka ng konti-konti, hindi yun kawalan sa isang tulad kung nagtitinda-tinda ganyan. Hindi naman katuwiran yung sabihin mo na busy din ako, sarilinin mo yung problema mo. Kung meron, kung pwede ka tumulong, di tumulong. Kung wala, di gumawa ka ng paraan, makatulong kahit konti, ganun. Sa akin lang, sa mga kapwa ko vendors, o kung ano man katayuan natin buhay, yung sa may nangangailangan, huwag natin baliwalain. Kahit papano, konti, magbigay ng tulong, ganun. Huwag tayong na pare-pares lang tayo may problema, pare-pares lang ngayon nagsisipag, nagsisikap, nakikita naman natin kahit papano kumikita tayo kaysa sa ganyan na talaga namang nakikita natin walang-wala. Tumulong tayo kahit papaano. Mahirap ang buhay ngayon. Kaya lang, kahit mahirap ang buhay, pwede ka naman tumulong. Kahit konti, ganun. Muli po ang ating paanyaya, mamayang gabi na po kung loloobin ng Panginoon ang pasimula ng ating pong mass indoctrination. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kami po sa MCGI o members ng Church of God International ay nag-aanyaya po sa inyo para pag-aralan natin yung mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa banal na kasulatan. Sana mapaunlakan po ninyo kami mamayang alas 7 na po yan ng gabi. Philippine Standard Time. Yan po ay translated sa 20 international languages at meron din po tayo naman 8 na local language kung saan po kayo mas komportable na ito ay inyong mapakinggan. Sana po mapaunlakan ninyo kami. Mamaya pong 7 ng gabi para po sa ating isasagawang mass indoctrination. Ang Rise and Shine segment po dito sa Good Morning Kuya ay inyong napapanood naman every Monday, 6 in the morning. Kung kami po ay may buhay, lakas at mabuting pagkakataon, magsama-sama po tayo dito po sa ating segment na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya. Ang ating pong mga public services ay tuloy-tuloy pa rin naman. Ang ating pong serbisyong bayanihan program ay Monday to Friday, alas 4 naman po yan ng hapon. Yan po ay nagsisilbi sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong wika, lahi, relihiyon, political affiliation, kami po ay nakahanda naman na makapagsilbi sa inyo. Nandyan po ang serbisyong bayanihan. Alas 4 po yan ng hapon dito po sa UNTV. Monday to Friday. At ganoon din sa ating mga social media accounts. At sa pamamagitan po niyan, minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ngayong araw po na ito. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Di pa po tapos ang Good Morning Kuya. Papatuloy po tayo in a while sa pamamagitan pa rin ng iba't ibang mga segments dito po sa ating program. But on that note, kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa lahat din ng ating mga kapatid sa MCGI na nakasama natin ngayong umaga na ito. Keep on shining and keep on caring. At iiwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na ang sagot sa lahat ng ating kabalisahan sa buhay ay ang ating pananalangin o pagdaing sa Diyos. Sa rendition ng awiting Kneel Down and Pray, narito po si Sister Presem Remola para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Keep on shining and keep on caring. To God be the glory. Magandang gabi.
don't go astray. So kneel down and pray, 'cause He always cares. Never lose hope, He'll show you the way. Just kneel down and when strength becomes scarce and weaknesses abound, when there's no place to go and wind doesn't seem to blow beyond the clouds, there's something you should know. Kneel down and pray, 'cause He's always there. Cause He's always there. He knows your heart. Don't